Kailangan maintindihan mo muna kung ano yung nakaka-stress sa'yo, no? Hindi lahat ng tao pare-parehong nasa-stress na lahat. I mean, meron mga universal stressors like traffic, for instance. Once you are able to identify kung ano yung nagkukos ng stress sa'yo, kailangan maintindihan mo rin kung paano ka nagre-respond sa stress, no? Yung mga tao, minsan, dalawa lang yan eh. Either physical or emotional yung response mo to stress, no? Pag physical, yung iba, sumisikip ang dibdib, sumasakit ang ulo, no? Pag emotional naman, nagagalit, nalulungkot. Pag na-identify mo na to, kailangan mag-set ka ng goals to actually try to manage your stress, no? So, hindi pwedeng lahat sabay-sabay mong gagawin, no? Pag na-set mo na yung goal na yon, kailangan practice mo. Sabi nga nila, practice makes perfect. Pero Doc, paano mo nga, how are you going to set yourself nga or set these goals when in fact you're still stressed? Okay. No, the truth is, you have to change the way you think, no? Sometimes it's easier said than done when you say, try to avoid your stressors. Kasi, like, traffic, for instance, is something that's unavoidable unless gusto mo umalis ka ng Maynila, Pilipinas, para hindi ka ma-traffic, no? You change the way you think, no? There are three things that actually cause us to be more stressed in the way we think, no? First is thoughts that make us angry, no? May punto ba magalit sa traffic? At the end of the day, traffic will still be there tomorrow, later on, no? Thoughts that makes us anxious, ninenervyos tayo, no? May magagawa ba yung pagkabakaba mo kung alam mo rin naman na wala rin namang puntong tuloy-tuloy yung pagkaba mo. And finally, thoughts that makes us sad, no? Na malulungkot ka dahil halimbawa, dahil nasa traffic, hindi mo maaabutan yung kailangan mong puntahan. At the same time, oo, nakakalungkot siya, but you have to understand that it's passing. Mawawala din yung emosyon na yon, na lungkot, eventually, mapapalitan din ng saya. So kung ganito ka mag-isip, kinukondisyon mo yung sarili mo, no? Mas madali mo nang mamamanage ang stress mo. Kung perpetually, lagi kang galit, ninenervyos, nanulungkot, patuloy ka lang mas-stress. Yun. Kasi tulad nga nung nabanggit kong since different people tayo, different din yung approach natin, paano tayo nasa-stress, At yung iba pa nga na yung sobrang masama na yung naidudulot niya sa kapwa niya, nakakasakit na siya, yung hindi lang physically, but yung damdamin din ng iba, dahil pag mainit ulo niya, stress siya and everything. And sinasabi nga po nila, Doc, na mabuti daw na humingi ng support from the family. Yes. When that happens, na talagang hindi mo na makontrol yung pagka-stress mo. And affected na everybody in your life. Yes, may marami tayong universal rules also, no? Pero I always say, piliin mo kung ano yung pinaka-appropriate sa'yo. Kasi kung support from the family, pero family ang stressor sa'yo, then you use your friends na to find support from, or vice versa, no? Tama yun, hindi dapat kalimutan ng social support as a source of strength when you're trying to manage your stress. As long as you understand that when you cope with stress, kailangan positibo, hindi negatibo. Halimbawa, you go out together, you talk, you eat healthy together, no? Or you exercise together. That's a form of healthy coping. Pero kung halimbawa magkakasama kayo, nagiinuman o gumagamit ng pinagbabawal ng gamot as a means to cope, that's what we call negative coping. Pero yun nga nabanggit mo, Doc, sabi mo kung pamilya yung nagbibigay sa iyo ng stress, medyo iba na lang yung paghingan mo ng support. But then again, parang how will you be able to solve your problem kung iiwasan mo parate? Well, first is you need to find professional help, no? Hindi ho tayo laging, sometimes we get this a lot in our clinics, no? Yung stressor sa akin ng pamilya ko, ganyan. Pero once you've gone deeper into the root of the problem, it goes back to the way you think, no? Still yourself, the way you see the situation, no? I mean, wala tayong magagawa kung ang relationship mo sa pamilya mo, nangyari na yun sa nakaraan. What we can do is work with it from the present to the future. No? Pero Doc, last na po ng question, as a doctor and in your practice, ano-ano po ba yung mga pwedeng exercises na gawin on the spot pag na-feel mo na, teka lang medyo nag-go beyond na ako at hindi na to maganda? Very good, no? It goes back to stress management techniques. Marami ho siya, no? It will take several days for us to cover everything, no? But the basic is
deep breathing. Take a deep breath, count to 10, and then see na eventually yung heightened feeling will actually dissipate. Or try to focus on something else. Focus on a relaxing image in your head or a relaxing memory in your head. But you have to do it regularly. Hindi pa pwedeng kung kailan ka lang stress, doon mo lang gagawin yung deep breathing mo. Oo, parang sabi nga ni Peter Pan, think of happy thoughts. Yes. Easier said than done, no? You can't always say you'll just think of happy thoughts during the time when you're in the darkest part of your life. Ayan, so hello everyone, Luzon, Visayas, and Mindanao, and also international na patuloy na nakasubaybay sa ating FB Live nitong live broadcast. Ayan. So napakaganda po ng topic na pag-uusapan po natin ngayon. So share po natin ito sa ating friends and relatives. Actually, pag-usapan natin ito with our two mysterious guests. Ayan. So may dalawa po tayong mysterious guests for tonight. Actually, actor and actress po sila eh. Ayan, so abangan nyo po. So ayan, so share po natin habang may time pa po para makasama po natin sila makasubaybay po sila sa ating FB Live ngayon. So ayan, so bago po natin tuluyan pag-usapan with our guest for tonight, ang topic natin ngayon which is stress. So napahalaga po talaga na magkaroon tayo ng idea kung bakit mahalaga na may alam tayo about stress, paano natin ito i-manage. Ayan, so ano mga dapat nating gawin. So to have an idea, let's watch this short clip about stress. Bago po natin ito tuluyang pag-usapan with our two mysterious guests for tonight. So let's watch this po. Isang pakiramdam na nararanasan ng lahat ng tao sa mundo. Ang stress ay hindi automatikong masama sa atin. Sa katunayan, ito ay ang normal na reaksyon ng pisikal at mental na aspeto ng ating katawan sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay na nakakapagdulot sa atin ng pressure. Gaya na lamang kung tayo ay may nararanasang nakakapanibago, hindi inaasahan, bago o challenging, nagbibigay pangamba, o sa ating pakiramdam ay hindi natin kayang makontrol. Ang mga ito ay tinatawag na stressors. Sa tuwing tayo ay makakaranas nito, ang ating katawan ay naglalabas ng stress hormones bilang pagtugon nito sa sitwasyon na para sa atin ay stressful. May dalawang klase ng stress, ang acute stress at ang chronic stress. Ang acute stress ay tumatagal lamang ng maikling panahon. Ito ang pagtugon ng katawan sa mga pangyayari tulad ng reaksyon kapag lumilindol, may sunog, at kapag may hinahabol na deadline sa trabaho. Kapag nararanasan ng acute stress, nagkakaroon ng reaksyon ng ating katawan gaya ng pagbilis ng tibok ng puso, pagtaas ng blood pressure, at pagbilis ng paghinga. Ito rin ang tinatawag na fight or flight response ng katawan. Kung tama ang management sa acute stress, may benepisyo ito sa katawan dahil nagsisilbi itong practice para sa isip at katawan para sa mga darating pa na pagsubok o challenges. Ngunit kung ang acute stress ay makakaapekto na sa pamumuhay, maaari itong maging simula ng problema sa mental health o kaya naman ay maging chronic stress. Ang chronic stress ay tumatagal ng ilang linggo o buwan. Ilan sa mga maaaring pagmula nito ay ang problema sa bahay o sa asawa, pinansyal, at problema sa trabaho. Isa ito sa posibleng sanhi ng pagkakaroon ng acne, paglalagas ng buhok, insomnia, madalas na pagsakit ng ulo, pagiging makakalimutin, at pagiging iritable. At kapag nakakaranas ng chronic stress, nananatiling nakaalerto ang katawan kahit na walang nakaambang panganib sa isang tao. Sa kalaunan ay maaari itong magdulot ng mga problema sa kalusugan gaya ng high blood pressure, sakit sa puso, diabetes, obesity, depresyon o anxiety, sakit sa balat, at maging sa menstruation. At para sa isang taong mayroon ng problemang medikal, ang chronic stress ay lalo pang magpapasama sa sakit nito. Ano ang maaaring gawin kung nakakaranas ng stress? Ang exercise, gaya ng simpleng paglalakad, ay maaaring magpagaan ng ating mood.
Subukan rin ang mga breathing exercise at muscle relaxation activities na pwedeng ma-search online o ma-download through smartphone apps. Ang pagtatakda ng goals sa bawat araw, linggo o buwan ay makatutulong rin upang magkaroon tayo ng kontrol sa mga task at huwag ma-overwhelm ng mga ito. Mahalaga rin ang wastong pagkain at sapat na oras ng tulog sa mas maayos na pag-handle sa stress. Ayan, so grabe ano. So hindi pala simple lang ang magkaroon ng stress o kapag na-stress ka, grabe pala yung maidudulot natin sa ating kalusugan So hindi lang sa health kundi yung yung character natin. So sabi doon na nagiging irritable. So ngayon para mas maganda yung usapan natin about stress. So tawagin na po natin yung ating mysterious guest for tonight. So one of our mysterious guests for tonight, he is a seaman, chief engineer. Actually, he is a provincial stockist of Idilmo from Cagayan de Oro, from CDO, Cagayan de Oro, tama. So, yan, he also with a pleasing personality. So, none other than Coach Ed Flores. Thank you very much, Coach Ron. Good evening po sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Ang ganda po ng introduction niyo po. Thank you for that. May pleasing personality talaga. So, I am Coach Edward Flores, from Cagayan de Oro, provincial stockist. Isa po akong seaman. Until now, sumasakay pa rin. And this time, vacation po. So, while nakabakasyon, dito muna tayo sa negosyo. Yan lang po. Ayan, so yan. Thank you so much po, Coach Ed, na pinaunlakan niyo po yung aming invitasyon na makasama po namin kayo ngayong gabi. So tawagin ko na rin po yung isa nating mysterious guest. Ayan, actually, artista po ito eh. She is a former OFW, a businesswoman. None other than Coach Natalie Nicole. Ayan. Ayan, so good evening po sa lahat. Ayan, good morning, kung nasaan ka man po ngayon. Alam ko, nasa international po, internationally nakakapanood ng live na to. And thank you so much po kay Coach Ron. Ayan, lalong-lalo na po sa Idilmo dahil na isa po ako sa na-invite for tonight na mag-share about sa knowledge kung ano po yung topic natin for tonight. So once again, this is Natalie Nicole po. And it's my pleasure po na makapag-share sa inyo ng aking experience and at the same time ng knowledge about po sa topic natin for tonight. Thank you po. Ayan. So based sa ating short clip kanina, so marami kahit short clip lang yun, pero busog na busog tayo sa na-share doon about stress. So ngayon, gusto ko na mas malawak pa yung ating matutunan sa topic natin for tonight. So, thank you so much po once again, Coach Ed, Coach Natalie, na pinunlakan niyo po ang aming invitation na makasama for tonight upang pag-usapan ng topic natin which is stress. So, unahin ko na po kayo, Coach Natalie, parang hindi kayo na-stress eh. So, can you share to us about our topic for tonight which is stress? Alright, so ayan, pagdating po sa stress, marami po talaga, maraming klase ng stress, hindi natin masasabi kung anong kinaka-stress ng iba, pero for me, ayan, syempre, hindi po madali yung buhay, ayan, sa mga nanonood po, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, isa po akong full-time mom, at the same time, business owner. So, hindi po madali pagsabayin yung pag-aalaga ng anak. Lalong-lalo na po ngayon, sa stage ko, meron po akong anak with autism or may disability. So, hindi po madali para sa akin yon na i-handle yung anak ko. And at the same time, yung pag-handle din pagdating sa negosyo ko. So, yun po. So, pagdating po sa stress, ayan, kailangan lang po nating i-balance at huwag po tayo mag-focus sa kung ano yung kinaka-stress natin. Dapat lagi lang tayong happy, di ba? At isipin natin yung family natin, di ba? So, yun po. Yan. So, how about you po, Coach Ed? Ano po yung share nyo sa amin na insight, knowledge nyo about stress? Okay. Regarding naman sa topic natin, about stress. Actually,
ang stress nowadays, it is a very common sa lahat ng tao, hindi lang siguro sa Pilipinas, sa ibang bansa, no? So, as we know, sa kanina nga sa video sa napanood natin, mayroong dalawang klase ng stress, yung acute, yung sa short time, at saka yung chronic stress, no? Yung sa pangmatagalan, okay? But meron din akong ibang kumbaga sa stress, no? Para mas parang madali at sa common sa lahat ng mga tao. Meron yung pinaka-common na stress na yung tinatawag na mental stress. Okay? Ang pangalawa is yung emotional stress. Kasi itong dalawa kasi magkakambal yan. Very basic example kung meron tayong mental stress. Okay? For example, meron kang hinihintay si Judith. End of the month, maraming naghihintay kay Judith. That is the realidad. No? So hindi pa nakakaalam kung sino si Judith. So yun yung mga due natin. Every end of the month, mga bayarin. Okay? So habang naghihintay ka, nag-aabang ka kay Judith, so magkaroon ka ng stress, panay ka isip. No? Iniisip mo lagi kung saan ka kukuha ng pera, pambayad. So yun, mental stress. Pagkatapos nun, habang naghihintay ka, na maghanap kung saan ka maghanap ng bayad, kinakabahan ka na ngayon dahil wala kang pambayad. So doon na pumapasok ngayon yung emotional stress. So ibig sabihin, yung utak mo, stress na, the same time, kung ano yung iniisip ng utak natin, yun din ang nararamdaman natin. Okay? So during that time, na kinakabahan ka na dahil wala tayong pambayad. So doon, lumakas na yun ang tibok ng puso natin, nararamdaman na natin. So doon na tataas na ngayon yung blood pressure natin, tataas na ngayon yung sugar. So doon na nai-stress. Kasama na lahat yun. Naapektuhan na din yung physical natin na yung immune system natin bumaba na dahil sobrang isip. No? So yun lang yung pag-ano ko sa stress na yan. Ayan. So siguro unahin natin si Coach Natalie Nicole. So, paano nyo po i-handle or paano nyo i-manage yung stress? Or do you think is it important to handle or manage stress? Ayan. So, yes po. For me po, no, kailangan natin ma-handle no, yung stress. Lalong-lalo ngayon, sa panahon natin ngayon, sobrang exposed na tayo. Lalong-lalo po nung dumating yung social media. Isa pa yan sa nakakadagdag ng stress natin. Tama po ba? Lalong-lalo kapag yung kakascroll mo sa Facebook, nakikita mo yung mga kakilala mo, umaangat na sa buhay, tapos ikaw parang feeling mo na stuck up ka pa. So isa din yan sa nagiging impact sa buhay natin. So kapag nag-focus po tayo sa mga ganon, tapos yung hindi natin na manage yung stress po natin, kung ano yung kinaka-stressan natin ngayon, baka mauwi po yan. So, ang iba kasi talaga kapag nasobrahan na yung stress nila, yung may depression na nangyayari. Ang iba po, yung sa mga nanonood po, no, yung ang iba is parang feeling nila, ito na yung katapusan ng buhay nila. Diba? So, napakahirap po kasi iba-iba po kasing level yung stress. No, for me po, para ma-handle po yung stress, lalong-lalo po sa akin, no, yung mga nakaka-relate po dito na mga mother dyan, no, lalong-lalo sa akin po, no, kasi ako, hindi lang po ako bastang mother na full-time mom kasi may anak po akong may autism. So, hindi po madali para sa akin. So, kapag ganun po yung ginagawa ko po sa ngayon sa stage ko, no, pinagsasabay ko po yung sa anak ko, yung sa trabaho, yung sa negosyo, lahat sa pamilya ko. Hindi naman siya stress pero syempre for me mahirap, 'di ba? So lalong-lalo na kung wala kang katuwang sa buhay. Tama po ba? So ngayon, ang ginagawa ko is acceptance. Yung parang ina-accept ko na lang po yung fact na meron na nandito na ako sa stage na to eh. Hindi ko pwedeng takasan to. Kasi bakit? Nandyan po yung anak ko, nandyan yung family ko, umaasa sa akin. So, anong gagawin ko? I need to face the fact. So, acceptance po. And at the same time, syempre, nakikipaglaban ka sa stress na yan, kailangan nyo po na unahin din yung sarili mo kasi ikaw lang naman talaga yung lumalaban doon. Alagaan po natin yung sarili natin. Tama po ba? So, gagawin natin yung self-love. Katulad yan, ang gagawin natin, alagaan po natin yung sarili natin and yun, isingit ko lang kay Coach Ron kung paano ko yun na-handle. Again, ina-accept ko po yung fact at the same time, yung pag-aalaga na yun,
nagtitake po ako ng ito pong Extreme Vitality. Isa po talaga to sa nakakatulong sa akin because lalong-lalo kapag stress ka, hirap ka matulog, 'di ba? Pag stress ka, kung ano-ano yung naiisip mo, no? So, 'yun, yung Extreme Vitality po nakatulong sa akin unang-una dahil po yung sa ingredients nito na Jaugulan herbs, no? Isa po tong adaptogen, which is napakaganda po nito pagdating sa balance ng pagtulog mo, no, tapos yung mga negative sa paligid, kung ikaw ay mahilig mag-scroll sa social media, no, lalo na ako po ay onliner talaga, nasasabak ko po yung sarili ko sa pakikipag sa online. So yan po, sa tulong po ng Extreme Vitality at yung ingredients na Jaugulan herb, adaptogen po ng Extreme Vitality, at syempre sa tulong din ng ibang mga ingredients doon. So, nababalance ko po yung sarili ko, nababalance ko po, lalong-lalo po yung pag-handle ng stress. Ayan. So, yun po, Coach Ron. Ayan. So, thank you so much po, Coach Natalie Nicole. So, how about you po, Coach Ed? Parang hindi ko makita sa inyo na mukha kayong stress. So, ano po yung sekreto nyo dyan? Paano nyo po hinahandle or minamanage yung stress? Thank you, Coach. Actually, mukha ko lang yung hindi stressed, but deep inside talagang stress. Anyway, sa trabaho namin, nasa barko, kaya nga sinasabi nila kayod marino. Lagi kaming na-stress, okay, sa trabaho, lalo na pag nasa puerto kami, halos walang tulog, tapos talagang walang tulog, puyat, no? So, tapos nandyan pa minsan problema sa pamilya, okay? So, grabe ang stress na nararanasan ng mga seaman. Nandun pa yung physical at saka minsan mga problema sa health, no? So, itong mga meron tayong tinatawag na stress management, okay? So, unang-unang ginagawa namin kasi dalawang senaryo lang kasi ang pag-ano namin sa stress, yung stress namin sa barko at saka yung stress namin dito sa lupa pag nakabakasyon. Pag nasa barko naman kami, ang inaano namin, so kailangan stress management, like exercise, tapos kausapin namin ang pamilya, mga friends. Kasi pagka marami kang iniisip, tapos nagmumukmo ka lang sa kabina or sa kwarto mo, so lalo kang ma-stress, lalo kang nababaliw doon. So magkaroon ka ng depression, anxieties, no? So kailangan i-share, kailangan mong i-open up sa ibang tao, problema. Okay? So aside from that, kasi nga maraming mga stress ang na-encounter natin. Ang una is physical stress, lalo na sa amin ng mga seaman. Okay? So katawan, sakit sa katawan, marami kaming nararamdaman. So ngayon, nung nakita ko atong i-deal mo, no? Tapos nakita ko yung produkto natin, itong Extreme Vitality, hindi ako nagdadalawang isip, no? Nagpapadala agad ako sa barko kung ano itong Extreme Vitality. So, according to my research, nakita ko kung gaano siya ka-effective. Hindi lang nakita ako at nabasa, talagang nagpapadala ako sa barko tapos sinubukan ko. Actually, meron kasi akong maintenance sa BP, matataas yung blood pressure ko. So, by that time, umabot ng 159 or 160/100 ang BP ko. May maintenance yan. Kasi kain pa rin ako ng kain ng mga bawal, mga matataba, whatever, mga red meat, mga ganun. So, nang uminom ako nito, 3 araw lang, 3 sachet, yung BP ko from 159 nagiging 159/99, nagiging 125/82 na lang. So, doon ko nasabi na napaka-effective talagang itong produkto na to. Hindi ito hype. Dahil isa din naman akong kumbaga nirespeto sa barko. So hindi ito hype na ito talaga totoo, real talk to, no? Lalo na sa mga problema ng mga seaman, itong magmi-medical. Kasi kalimitan ang number 1 kasing sakit ngayon, no, sa buong mundo isa yung heart attack, no, or heart failure. Pangalawa isa yung blood pressure. Pero sa amin ng mga seaman, kalimitan ang number 1 talagang sabit namin pag nagmi-medical kami, bago kami sa sampan ng barko, is mataas ang dugo or blood pressure. So ito, ma-advise ko sa mga seaman, na mga kabaro, mga kasama ko, so kung nakapanood ngayon, subukan ninyo para hindi naman na sinasabi nyo na sinasabi ko lang dito sa social media or dito sa live natin sa Facebook. Okay? Pangalawa is hindi lang ito para sa blood pressure na pangpababa, pati din sa sugar.
Sa kapatid ko, sinubukan niya rin. From 159, nang uminom siya nito ang Extreme Vitality, is bumaba ito, nagiging 115. Pangalawa, by experience din sa father-in-law ko, no? Umabot ng 400 yung ano, kasi may parang diabetic ano na siya, so 400 yung ano niya. Nang uminom siya nito, nung una hindi pa siya uminom eh. Pinadalhan namin ng 2 pack, ayaw niyang inumin kasi natatakot. Alam naman natin yung mga may edad na rin, natatakot sila sa mga ganito. Nung pinaliwanag ko sa kanya na ganito, dahil siyempre sabi ko pa, hindi naman ka namin painumin or bigyan ng isang bagay o gamot na makakasira sa'yo. No? So nang ininom niya to, from 400 nagiging 150 na lang. And then siya na ngayon ang naghahanap nito. So ang tanong, ano ba itong Extreme Vitality? Ano ba ang content nito? Ito po, ang Extreme Vitality is stem cell. Okay? Ang stem cell, their placenta with 50,000 milligram. Ito galing ito sa New Zealand, no? So their placenta, sa hindi pa nakakilala, ito USA po, no? Their placenta. So aside from their placenta stem cell, mayroon pa rin siyang 17 na mga herbs or mga fruits na kasama nito. Alright? So ang sa binanggit na nga ni Coach Natalie kanina, isa sa dito sa aside from their placenta is yung Jaugulan herb. Jaugulan herb is considered as immortality herb, no? Napaka-epektibo niyan. At saka meron pa tayong Kuji berries at saka Acai berries. Yung tatlo na yan, meron mga studies yan. So, tested and proven ng mga studies. Kaya ang daming mga sakit na talagang pinagaling nito. At saka, aside from that, sa mga experience din ng iba kong mga kapatid, talagang na-prove, tested and proven nila. Sa bayaw ko, nasugat siya ng 1 araw, 2 araw, gumaling naman siya agad. Okay? So, para sa mga kasamahan ko sa barko, ito talagang ano ko sa inyo, tawag nito, please, subukan nyo to dahil talagang para sa atin to, para sa barko, paiwas tayo sa sakit. Yun lang po. So, thank you so much po, Coach Ed Flores. So, Coach Natalie Nicole, can you share with us, ano po yung na-experience nyo nung tinaray nyo rin po itong Extreme Vitality? Okay, ayan. So, thank you po, Coach Ron. Ayan, so, unang-una po, nung nag-try ako ng Extreme Vitality, actually, sa anak ko po talaga yan, trinay ko. Okay, so, siya po talaga yung una kong pinag-try kasi napaka-hyper po ng anak ko. So, ang problema niya po talaga is yung pagtulog. So, hindi po normal yung pagtulog niya. Minsan, in the middle of the night, nagigising siya kasi nga, napaka-hyper niya po. And ayan, yung doktor niya naman, kasi nagte-therapy po siya, ang binibigay po sa kanya is melatonin. So, hindi po ako comfortable doon sa melatonin kasi meron po yung mga yung parang hindi siya natural na ano. So, ang nagustuhan ko po dito kay Extreme Vitality is meron nga po siyang natural ingredients, which is yung lahat po kasi ako po ay talagang believer sa organic. So ito po ang nagustuhan ko kay Extreme Vitality kasi organic siya. At the same time, dito po ako nagulat kasi ang dami pong sa akin ng stem cell, itry ko sa anak ko. Pero ito lang talaga yung nakita ko na una-una affordable. Yun yung nagustuhan ko. Napaka-affordable niya, no? And at the same time, nagulat ako lahat ng ingredients na kailangan ng isang sa ganitong klaseng stem cell, nandoon po. Lalo na po yung deer placenta. So, trinay ko po siya sa anak ko. Actually, wala pong weeks. Nakita ko po yung pagbabago ng routine ng pagtulog ng anak ko. No, so dahil po sa Extreme Vitality up to now, yung anak ko po ay mahimbing na matulog, hindi na po siya ganun ka-hyper. At yun, yung nag-aalaga po sa kanya, hindi rin po na hihirapan mag-alaga. Kaya yun, believer po ako dito unang-una sa Extreme Vitality. Bukod po sa anak ko, sa akin naman po, ang naitulong sa akin is yung, sa totoo lang po, mahina po yung immune system ko. Ayan, mabilis po akong sipunin, mabilis po ako kapitan ng ubo,
mabilis po ako yung, kasi mahina po yung tuhod ko sa potassium, yan. So dahil po sa Extreme Vitality, natulungan po ako nito. And at the same time, yung tulog ko din po, lalong-lalo na kasi sa akin, lagi po akong gising sa gabi, sa umaga po ako tulog. So dito po, nababalance po ulit yung tulog ko. Kaya yun po ang malaking naitulong at mas naging believer po ako ng Extreme Vitality pagdating po sa anak ko. Kasi yun nga po, trinay ko na po ang lahat. Ito lang po Extreme Vitality ang nagpatumba sa anak ko. Nakatulog po talaga siya. So yun po, I highly recommend, lalong-lalo po sa mga yung may mga anak na autism, na hirap po talaga sa yung sobrang hyper ng anak natin. Isa po ito sa makakapag-handle ng hyper nila. Ito po Extreme Vitality. So I'm very grateful po dito sa Idol mo dahil po dito sa Extreme Vitality, natulungan po ako sa pag-handle ng anak ko. Ayan, so thank you so much po. Ayun, so thank you for sharing, Coach Natalie Nicole. I agree with that kasi ako mismo, hindi lang halata pero stress din. So naging problema ko din po ay pagtulog. Hindi talaga ako makatulog sa sobrang stress, sa daming kahit ayaw mag-isip, pero yung utak mo talaga ay tumigil eh. Nagpa-process siya kahit gusto mo nang matulog, ay yung diwa mo gising. So, ang hirap makatulog talaga. So, salamat din na-share din sa akin ito, na-introduce sa akin itong Extreme Vitality. Ayan, so tinaray ko siya. So, sobrang sarap niya. So, hindi po ito gamot. Actually, juice lang siya eh. Sobrang sarap. Pero yung benefits niya sa katawan natin, sobrang ganda. So, ni-research ko, may mga active ingredients kasi siya, tulad nitong itong glutamate and radiola root. Ito pala yung nagpo-promote ng relaxation and sleep. Kaya pala, dati kasi talaga, pagtingin ko sa orasan, alas 12 na, alauna na, alas 2 na, mamaya alas 3 na, sabi ko, lagot, wala na naman akong tulog ngayong gabi. Dahil sa stress, yung utak ko talaga, ewan ko baga, kahit anong pigil ko, diretso yung pagpaprocess niya. Gising talaga, hindi ako makatulog. Pero mula nung nag-try ako nito, naging normal na yung sleep cycle ko. Alam ba, gustong matulog ng alas 10, makakatulog na ako. Mapapansin ko, kung dati tinignan ko yung oras ng alaunan na, alas 2 na hindi pa ako tulog. Ngayon, pag tingin ko, mag-aalas 6 na. Ibig sabihin, diretso yung tulog ko. So, ayun. So, ang laking bagay talaga. So, alam nyo kasi, kapag mahimbing yung tulog natin, nakakatulong to para mag-repair yung cells natin eh. So, pag na-repair yung cells, magiging healthy na uli yung cells, magiging healthy yung body. So, kung stress ka, so mag-Extreme Vitality ka. Ayan. So, ayan. So, maraming salamat po ulit, Coach Ed, Coach Natalie, for sharing your insights, your knowledge sa topic po natin for tonight. So actually, hindi lang kaming tatlo yung may personal experience about sa benefits po talaga nito ng Extreme Vitality. So marami po tayong mga testimonials. So panoorin po natin itong short clip lang naman po itong mga testimonials video. So bear with us po. Nagkaroon po ako nagpa-therapy po ako sa isang private hospital dito po sa Cavite. At naka-5 session po ako ng therapy. So, nagpunta po ako kay Ma'am Maricon Tuli, at in-encourage niya po ako bumili po nitong Extreme Vitality. Pero sa totoo lang po, hindi talaga ako ma-encourage kasi isip ko parang lahat lang pare-parehas lang po sila ng content. At kaya lang po dahil gusto ko din pong gumaling, tinry ko po na subukan po yung product. So, habang nag-uusap kami, nagtimpla po siya sa akin ng wine sachet. At doon ko po nasubukan o naramdaman na parang may pagbabago po sa aking balikat. Then, ang nangyari po, bumili po ako sa kanya ng 2 plakete at tinuloy-tuloy ko po ang pag-inom noon hanggang sa naramdaman ko na parang unti-unti gumagaling ako sa product na to. So, lahat po ini-encourage ko po na sana lahat ng mga tao o may mga karamdaman ay subukan din po ang product nito dahil
legit po itong product at hindi po to scam. Dahil ako sa sarili ko, na-experience ko kung paano ako gumaling dito. Hindi na po ako uminom ng mga gamot, hindi na rin po ako nagpa-therapy. So, tinry-try ko po talaga na hanggang ngayon po ay umiinom pa rin po ako. Ayan, so mapansin niyo po sa ating video testimonials, marami po talaga na nag-try ng ating Extreme Vitality na naranasan nila o na-experience talaga nila yung benefits ng ating Extreme Vitality. So Coach Ed, yan, unahin ko po kayo. Any advice po or final words na rin para po sa ating mga nakasubaybay ngayon sa FB Lives? So about sa topic po natin for tonight, ano pong masishare niyo po sa nila? Okay. Yun, no? Napag-usap pa natin. Minsan, ang importante lang din, hindi naman, wala naman sigurong tao na hindi na-stress. So, importante is once na talagang matindi yung stress, first of all, ipanalangin natin, no? Tawag tayo sa Diyos, guidance. And then pangalawa, i-ano natin yung katawan natin, ugaliin natin na i-ano natin yung stress management para on that magkaroon tayo ng healthy. Of course, pag wala tayong stress, maganda yung tulog natin, makakain tayo ng maayos, at saka i-maintain na rin natin ang paggamit natin sa Extreme Vitality. Kasi ito sa akin, in my experience, ever since na nakilala ko ang Edilmo at nakilala ko ang produkto na ito, araw-araw na po akong umiinom nito. Sabi nila, mahal. Pero hindi mahal ang produktong ito. Ito ang pinakamura sa market. Alin ba ang mas mahal, ang pagpunta sa ospital o yung pag-inom nito araw-araw? Okay? So we will consider that always na pagmahal natin ang sarili natin, hindi natin masabi na mahal ito. Okay, so sa lahat ng mga kabaro ko, mga seaman, yun nga, ulitin ko, just try to use this product. Hindi kayo magsisisi dahil tested and proven ko na. At sa lahat po ng nanonood ngayon, i-try nyo to para naman magkaroon din kayo ng healthy living, katulad sa amin. Thank you po, Coach. Ayun, thank you so much po, Coach. And so how about you po, Coach Nat? Coach Natalie Nicole, buuin natin, ano? Coach Natalie, ano po yung final words nyo and ma-advise na rin sa atin po mga viewers sa topic yes, so once again, i-take for ko po itong speech na to, no? Kasi ayan, last part na po yata to. Ayan. So thank you so much po ulit kay Coach Ron sa Edilmo sa invitation na maging part po ako ng ating live broadcast tonight. And ayan, sa mga nanonood po, nasaan ka man ngayon, mapa-international o FW ka man or kahit sino ka man, ayan, kung na-stress ka, ayan, again, I agree sa sinabi po ni Coach Ed na yan, ilapit po natin yan sa Diyos kasi wala naman talaga imposible kapag nasa Diyos po talaga yung paniniwala natin. And at the same time, again, yung nabanggit ko kanina, i-accept lang po natin kung ano yung meron tayo ngayon and move forward, no? Tapos mag-focus po tayo sa solusyon. Wag po tayo mag-focus kung ano yung kinaka-stressan mo, problema mo ngayon, wag po yun, isang tabi po natin yan. Kasi kapag doon po tayo nakababad, hindi po tayo mag-grow, hindi po tayo makaka-move forward. So, sa solution po tayo. Kasi kapag nasa solution po tayo, no, yun, at ito po, again, makipag-ano po tayo, samahan po natin yung mga positive na tao. Sila po yung pinakamasarap makasama sa totoo lang. Yung puro positive in life yung pinag-uusapan. So yun, isurround po natin yan. Kasi nakadepende din po yan sa kung sino yung kasama mo ngayon. Okay? So next naman po, ayun, I highly recommend sa Extreme Vitality din kasi kung nakatulong po yan sa amin, I know makakatulong din po yan sa inyo kung ano man po yung lalong-lalo na pa kung may mga health issue po tayo bukod po sa stress, no, kung ano pa po yung health issue natin. Again, food supplement po ito, no, na makakatulong po sa atin, no. Hindi po kailangan kung may maintenance ka, wag mong ihinto, isabay mo lang po sa Extreme Vitality. And at the same time, ayan, hindi mo po kasi malalaman ang isang bagay kung hindi mo susubukan.
So, ang gagawin mo lang, subukan nyo po, i-take nyo po yung isang pakete, i-try nyo po sa sarili nyo kung may pagbabago ka, ano yung mangyayari sa inyo. So, we are the believer kasi bakit? Trinay lang din po namin. Diba? So, once again, thank you so much. And ayan, shout out po sa aking mga business partners. Ayan, sa AFOMS po. Ayan. And thank you po kay Sir, kay Sir Ron, sa lahat pong bumubuo ng idol mo, kay Vice President. Ayan, lagi niya akong ginaguide. And thank you so much po. And once again, good night po sa lahat. God bless po. Ayan, so thank you so much po sa ating dalawang mysterious guests for tonight. So maraming salamat once again po. Pinuunlakan niyo po ang aming invitasyon na makasama ngayong gabi. Ayan, so busog na busog po tayo ngayon sa wisdom and knowledge na na-share ng ating mysterious guests. So nawa ay makasama po natin ulit sila sa ating mga next episode na pag-uusapan. So malaking bagay na nagkaroon tayo ng idea sa mga sakit-sakit na yan, o lalo na itong pinag-usapan natin, which is stress. Kasi ito talaga isa sa number 1 contributor kung bakit tayo nagkakasakit. So, ayan. So, don't panic. Don't panic. It's organic. Ayan. So, organic po siya. Hindi po siya synthetic na gamot na makaka-damage ng inyong kidney or liver. At isa sa maganda, sobrang sarap niya. Ayan. So, kung hindi nyo pa na-try, so, itry nyo na. Ayan. So, ako, hindi talaga ako nagpapawala nito. Kapag alam ko maubos na, nag-order na agad ako. Kasi malaking tulong po talaga ito sa aking sa aking health. Kasi hirap ako matulog dahil sa stress, sa daming ginagawa, sa daming iniisip, kahit ayaw kong isipin, pumapasok sa isip ko, stress talaga, So sabi nga nila, kapag stress ka, mabilis kang tumanda eh. Pero napansin ko ngayon, kakalaklak nitong Extreme Vitality, parang yung edad ko lang nadadagdagan, pero yung itsura pabata. Gusto niyo po ba yun? Umiidad pero pabata ng pabata yung look. So, ayan, try niyo po itong Extreme Vitality. Ito po yung pinakamura na stem cells na deer placenta sa market. So, once again, maraming salamat po sa corporate team, kay VP, kay CEO, at sa ating 2 mysterious guests for tonight, which is Coach Ed Flores and Coach Natalie Nicole. So, see you po in our next episode. So, good night po and God bless. Mahihirapan akong dumumi, yan ang iniinom ko, lumalabas. Ganda. Wala na nga akong sandal. Wow, wala na. Tingnan nyo, ang laki na pinayat ko. Oo nga eh. Nakakapanibago ma'am. Saka yung aura niyo ma'am, laki ng pagbabago. At saka yung nagtitinda ako dyan, parang ramdam ko hindi ako napapagod. Sigla, no? Sigla ako, yan. Kaya sabi ko, paisa, purchase sana ako. Kung ano,